Hello Captain fans! Ito na nga ha, ang boses ng ABS-CBN at saka ang GMA mga kasembreros. So Star Cinema plus GMA Pictures ay nag-meeting, no? Kakapost lang ito mga kasembreros. So ito po, feature ko, wala pong halong political kasi andito si First Lady Marcos mga kasembreros. So wala pong halong political attachments ito. So Captain lang po tayo. So iniisip ko dito, kasi parang naano ko talaga na magkakaroon na naman ng collaboration mga kasembreros eh. Kasi alam natin nagko-collab na sila sa Showtime, no? GMA tapos ABS-CBN, ang PBB, no? Tapos si Ma'am Annette Gozon at saka si Sir Carlo Katigbak, si Ma'am Cory Vidanes, tapos yung iba dito no, na mga executives din na if I'm not mistaken. So iniisip ko dito, parang gagawa ulit sila ng pelikula na sinisip ko talaga dito ang Kathleen na naman ang pagtatambalin mga kasembreros. Kasi yung Kathleen or si Ma'am Liza Marcos dati na i-vlog natin last year nung kasagsagan nga ng kasagsagan ng Hello Love Again mga kasembreros na parang siya yung umattend si Ma'am Liza si Ma'am Liza Marcos mga kasembreros doon sa may VIP na black screening mga kasembreros ng Hello Love Again nga, no, kung saan ay kasama pang ibang mga executives like yung ibang senators, no, sila Chis Escudero, sina Sir Alan Peter Cayetano and so on. So kasi tinawag siyang VIP block screening kasi nga mga officials ng government mga kasembreros ang naandon. So if I'm not mistaken, talagang nag-uusap na sila for ako hindi ako aasa, pero ito yung aking nakikita mga kasembreros na magkakaroon ng collaboration ulit ang Kathleen kasi nga nagmi-meeting na ang GMA at ABS-CBN executives mga kasembreros. Pero aabangan talaga natin ito, no, mga kasembreros at mga Kathleen. So napagtagpi-tagpi ko lang kasi si Ma'am Liza dati nanood ng Hello Love Again nung VIP block screening nila. So ako rin ay parang pinagdugtong ko na oo nga, no, so baka nga gagawa sila ng another collaboration ng Kathleen mga kasembreros dahil nga dun sa success ng Hello Love Again. So speaking of success ng Hello Love Again mga kasembreros, ay may nominated sila sa Oscars, no, 2026. Grabe, ibang level ito mga kasembreros ha. International na naman ang peg ng Hello Love Again mga kasembreros. So ito parang entries ng Philippines mga kasembreros sa Oscar Awards nga mga kasembreros na gaganapin sa Hollywood. So meron dito yung iba, yung Green Bones, meron din dito yung kanyang contenders ay yung Sunshine, tapos marami pa mga kasembreros. So maraming nagko-question dito bakit daw kasama ang Hello Love Again. So pasok kasi siya sa parang criteria ng entries na pwedeng kasama or kasali sa Oscar Awards. Pero 2026 pa ito mga kasembreros, pero ang submission, syempre agahan yan kasi meron pang mga deliberation and evaluation na gagawin mga kasembreros. Pero parang ito ay entries, tapos pagpipilian kung ano talaga ang ipapasok nila or i-send na kumapa ng entry na representative ng Philippines mga kasembreros or mag-represent sa ating bansa sa Oscars 2026. Hindi basta-basta ito mga kasembreros, siyempre Oscar Awards yan Hollywood yan mga kasembreros Sabi dito, the 7 contenders for the Philippines' 2026 Oscar submission. So isasubmit siya doon mga kasembreros. According to FDCP Chairman Joey Javier Reyes, here are the 7 contenders. Yun kay Direk Cathy, yung Hello Love Again, number 1. Kay Zig Dulay na Green Bones. Grabe, ang galing nito na Zig Dulay, no? Yung sa Firefly, dati siyang gumawa nito. Si Antoinette Jadao in Sunshine. Si Direk Peterson Vargas na Some Nights I Feel Like Walking. Si Love Diaz ng Magella naman yung sa kanya. Si King Palisok, Song of the Fireflies. Ang ganda nito tapos si Baby Ruth Villaramas, Food Delivery. Nakita ko yung sa comment section, marami rin ang nag-ano dito ng food delivery, no? Siguro maganda ito kasi parang unusual siya kasi dito sa atin, di ba, parang talagang trabaho ng maraming nagtatrabaho sa food delivery industry. So ito ay parang unique din siya, no, na entry mga kasembreros. Pero marami ang nagboboto sa parang sa comment section nakita ko yung Green Bones at saka yung sa
Sunshine mga kasembreros. So Green Bones, tapos although konti lang sa Hello Love Again, ito kasi ay dito, parang entries lang nila mga kasembreros. So ang 90th Oscars na pala, no, grabe. 98th, grabe. Sa i-announce daw sa August 20. So yun ang nasabi dito sa post mga kasembreros. So abangan natin ito. Hindi tayo gaano nag-expect dito mga kasembreros, pero titingnan na lang natin. So kung ano yung magiging resulta mga kasembreros. Pero at least, no, talagang hindi pa rin natapos ang nominations ng Hello Love Again mga kasembreros, kahit na tapos na yung tapos na yung movie at saka yung maraming mga awards na natanggap nito locally and internationally actually mga kasembreros, no. Kasi Middle East, the highest grossing Filipino film of all time din siya doon mga kasembreros, sa Amerika dati, no, parang wala pa naka-reach ng ganong amount or gross income mga kasembreros. And then ito, so nagmumulto na naman itong sinamam Catherine at Sister Alden. Ito ibang angulo na naman ito, no, talagang yung mga sabi dito, attorney date with Governor RJ. Ito ang klaro resibo, hindi edited. Ka-hashtag Catden. So kasi nga yung mga tao ay talagang Mayor Mark Alcala sila. Ito, hindi mayor kundi governor. Governor Alden Richards mga kasembreros. So ito pa ay during parang karugtong ito ng mga kuha nila sa dati sa promo ng Hello Love Again mga kasembreros. Parang nakasakay sila sa isang alam ko nasa Dubai or sa ibang sa Filipino community sa ibang bansa mga kasembreros yan. If I'm not mistaken. Pero yun po yung yung nakikita ko mga kasembreros. And then ito, so si Sir Alden, no, dito ko lang nalaman yung parang niya dati, yung tawag dito, yung ilustrado na series mga kasembreros sa GMA. Na kasi ang natatawa ko dito sa caption kasi tsaka yung sa lyrics ng kanta, babaero daw ako, sabi, babaero daw si Alden kasi nga di ba si Jose Rizal marami siyang naging girlfriends, tapos si Josephine Bracken yung kanya naging asawa, tapos ay pero marami siyang naging jowa mga kasembreros according sa mga Filipino historians. So marami ako napapanood na mga Filipino historians na marami naging jowa, no, si Dr. Jose Rizal. And by the way pag usapang batas, si Dr. Jose Rizal po ay hindi po natin national hero. Pag usapang batas wala siyang naipasa sa batas na or walang na officially declared na national hero po natin siya. Pero yun nga, inaalala natin parati yung kanyang kabayanihan tuwing December 30 as Rizal Day mga kasembreros. So kasi grabe yung kanya nagawa, no, No Limit Tangere, El Filibusterismo, and so on mga kasembreros. And yun nga, talagang yung pagmamahal niya sa bansa ay naging daan para naging history bigla tayo, no. Pero kidding aside, yun po, no, ang kulit ng itsura ni Sir Alden dito. Ang parang talagang Jose Rizal look lang siya. So nirepost lang ito ng isang Catden admin or Aldinatic mga kasembreros. Kung kaya nirepost kasi sabi ko ang kulit, no, ng kanyang But this was 2014 pa mga kasembreros. So marami siyang leading ladies dito sina Kylie Padilla, si Solen Yusef, no, tsaka si Luis de los Reyes, Joyce Spring, and so on mga kasembreros. Pero yun nga, kasi yung tema dito is parang ang dami niya naging girlfriend. Ang dami niya naging girlfriends mga kasembreros. So and then ito, last item natin, of course, no, yung prayer ni Sir Alden for today. Thank you. Sabi niya dito, Dear God, thank you that you are faithful and just, and that when we confess our sins, you forgive us and cleanse us, just as your word promises in 1 John 1 verse 9. Thank you for your great forgiveness and mercy that covers us every single day. Your love is unending and unwavering even when we fall short. Help us to walk in the freedom that comes from being forgiven and to extend that same grace to others. We are so grateful for your compassion and never failing love. In Jesus' name, Amen and Amen. So, Amen and Amen, Pops Alden. So, thank you so much sa prayer na ito. So, actually, that is it, no, sa ating Catden items. So, abang-abang tayo sa mga ganapan ng Catden. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is Saturday, no?
August 16 na po, 2025. Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Bagong Ikaw or Bagong Ako. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ito mga kasambreros, pagbabago, no? When we talk about changes or pagiging bago, New Year, talagang marami ang New Year's resolution na lumalabas kapag bagong taon, na 95% naman ay hindi natutupad mga kasambreros yung mga New Year's resolution, no? Pero ang New Year's resolution natin ay about sa Panginoon, about sa Word of God, about sa Holy Bible, about sa panalangin, everything that deals with the Lord mga kasambreros ay maniniwala ako doon, no? Kasi powerful talaga ang salita ng Panginoon. Pero kapag sinabi natin ang New Year's resolution tapos ikaw lang gumawa, kinopya mo lang sa ganito, sa ganyan, tapos hindi naman based sa Bible, hindi naman based sa salita ng Panginoon, hindi ako maniniwalang matutupad yan mga kasombrero. Siguro 95% na hindi matutupad or 99% na hindi rin ginagawa ng gumawa ng New Year's resolution mga kasombreros. Pero ang pagbabago naman, hindi lang dapat nagaganap tuwing New Year mga kasombreros Kasi ang New Year, bagong damit, parang bago na yun yung parang ginagawa na iba, bagong damit, bagong sapatos, bagong gadget, bagong cellphone, etc. etc. So, pero tayo po, anytime, anywhere mga kasembreros bilang mananampalataya or bagong, hindi naman, yung pagbabagong ito mga kasembreros ay parang yung dati mong ugali na masama ay hindi mo na ginagawa ngayon o nagiging mabuti ka. Kunwari dati mabisyo ka or nagiyosi ka. Kunwari dati last year ay ikaw ay nagiyosi ng 10 rim sa isang linggo. So ngayon bawas-bawasan mo lang, isang rim na lang ng sigarilyo. Tapos alak, no? O palainom ka. Tapos, yung bagong ikaw ba? Pero ito mga kasembreros, marami ako nakikita na yung pagbabago nila, binabase nila sa magiging jowa nila o binabase nila sa sarili lang nila, no? Yung kumbaga do it on your own, okay? Hindi po yan effective mga kasembreros. Sinasabi ko po sa inyo, marami ako mga testimonies na narinig na hindi nila kayang magbago sa sarili lang nila, na kaya nilang baguhin. Yung pag nag-girlfriend na ako, magbabago na ako. Pag nag-asawa na ako, magbabago na ako. Nako po, hindi po kayo, wag po kami maniwala dyan mga kasembreros. Kasi nga, hindi po yan totoo. Pero siguro sa mga 1,000 or 1,000,000, merong 1, 2, 3, or mabibilang mo lang sa daliri mo na totoo yung ganong pagbabago. Pero dito, no, kapag sinabi nating naging born again, yung born again anyway, hindi yan religion. It's the process of changing from bad to good, from unbeliever to believer, to unfaithful to faithful to Christ mga kasama. So yun po yung pagbabago, yung transition ba from kunwari sa New Year 2024 naging 2025, 2025 naging 2026. So yung bagong tayo can happen anytime mga kasamaros, and the right time ay ngayon po, no? Kung dati wala tayong panahon sa Biblia, ngayon magbigay talaga tayo ng panahon at oras mga kasambreros sa Biblia. And ang puso ng 2 Corinthians 5:17 ayan naglalay, no, sa transformative declaration about our identity in Christ. Sino nga ba tayo? Okay? Yes, ako si Dennis Villa, o nakatira ko sa ganito, o ganito ang trabaho ko, o ganito yung profile ko, ganito. So, yun yung ating worldly or dito sa biological profile. However, kapag identity sa kay Kristo na ang pag-uusapan, sino nga ba tayo? Kilala nga ba tayo ng Kristo? Tinuturing niya ba tayong anak? O may panahon ka ba? Kasi ang anak mo at saka asawa mo, for example, o kapatid, o kung sino man dyan na mahal mo sa buhay, na malapit sa iyo, kailangan may panahon ka sa kanila, because if you don't have time to them and you don't talk to them, for example, nanay mo, daan-daanan mo na lang yan sa maghapon, nasa isang bahay kayo, dinadaan-daanan mo lang sa upuan. Yung tatay mo, hindi mo nakausap, magkatabi lang kayo sa upuan buong araw, buong araw mo hindi ka kausapin. So, ano ang ma-feel nila? So, sabihin, may tampo ba itong anak ko na to? So, ganun din ang Diyos natin. Kapag hindi natin siya kinausap, kapag hindi tayo naglaan ng panahon sa kanya sa Biblia, araw-araw mga kasembrer, sa isipin niya na malayo tayo. So, kung hindi na tayo i-consider na mga anak niya kung wala po tayong panahon sa kanya. And kung hindi tayo close sa Panginoon, ay nako po, delikado. This verse brings us profound hope by explaining that when we accept Christ into our lives, we become a new creation. So, ang decision kasi dapat sa atin hindi lamang yan kusang sisibol mga kasembreros na
sige magiging ano na ako, parang kumbaga pa diretso na lang, parang kabuti na bigla na lang sumulpot. So pag ang kabuti, di ba, mabilis lang nawawala yan mga kasembrero. Isang araw lang, lanta na yan, tuyo na yan mga kasembrero. So huwag naman sana maging kabuti. Dapat kung pag may na-invite sa'yo sa church, pag nag-invite ng Bible study, go kayo dyan mga kasembreros. Hindi po sayang ang inyong oras na ilalaan sa pagbibiblia at saka pagpa-pray mga kasembreros at pagsisimba mga kasembreros. So we are not merely reforming ourselves or updating our old habits. We are experiencing a complete overhaul of our very being. So parang sa isang kwarto, no, parang sa isang bahay, hindi lamang siya parang magdadagdag ka lang at dadagdag ng mga gamit, pero kung mapatatanggalin mo yung lahat ng gamit. Parang sa isang baso, no, meron siyang lumang gatas or lumang tubig. So para mainom mo yun na maayos, ay dapat tanggalin mo yung lumang tubig at lumang gatas, tapos lagyan mo ng bago para hindi siya magiging lason sa ating katawan. So ganun din po ang ating ugali, no? Kailangan tanggalin mga kasunod, so that isa lang yun sa mga pagpapakita or manifestations mga kasembreros na tayo po ay na kay Kristo. Yung identity natin mga kasembreros ay na kay Jesus Christ. Yung expression dito mga kasembreros na new creation, bagong nilalang, bagong tao, bagong ako, bagong ikaw, tells us that God's work in us is not superficial. Instead, it is a total renewal of our hearts and minds. The notion of the old passing away signifies that our past life, filled with sin, regrets, and disconnections from God, is no longer what defines us. So, yung mga tao kasi, di ba, babalikan ka talaga niyan, no? Kunwari, dati ganyan yun, pag ganun pa, Bible pa, ganun. So, wag po natin isipin yon, kasi ang transformation na ito, it's between you and God. Kasi kapag nabago ka, tapos naging, tinayuan mo yung pananampalataya at saka paniniwala mo sa Panginoon, ang relationship mo sa Panginoon, makita nila yung, sila pa yung ma-influensyahan mga kasembreros at hindi tayo. This transformation occurs through our faith and acceptance of Jesus Christ as our Savior. So may mga elements or may mga ingredients ito mga kasembreros. Unang-una na nga dyan, yung ating pananampalataya, yung ating pananalig, yung ating trust sa Panginoon mga kasembreros. And ang emphasis dito na being in Christ mga kasembreros ay nag-highlight na it is not our efforts or good deeds that we attain this newness, but solely through our connection to Jesus, who is the source of our new identity. So, kagaya na na-mention ko kanina, hindi yan kaya ng iyong sarili lamang. Yung kumbaga you cannot do it on your own. But, no, sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ sa ating pananampalataya sa Kanya mga kasus. Kasi hindi naman tayo lalapit at magtitiwala sa Kanya kung wala tayong tiwala, no? Kung wala tayong pananalig sa Kanya na He can do every single thing. He can do impossible things mga kasembreros. And to understand the new creation, first we must grasp that it is in fact a creation, something created by God. So dahil tayo pa ay nilikha ng Diyos, hindi po tayo isang gamit lang or isang mesa or isang upuan na nilikha ng tao or nilikha ng isang manggagawa mga kasembreros. So yung sinasabi dito na the new has come, no? Dumating na yung bago. Ibig sabihin yung lumang tayo, yung lumang ugali, yung lumang pagkatao natin ay patay na yun mga kasembreros. Old, dead things are replaced with new things full of life in the glory of God. So para siyang isang tanim na nagtatanim tayo mga kasembreros. Every 3 months and 3 months and a half ay may bagong pananim, may bagong tutubong sisibol, may mais, may palay mga kasembreros, and so on. So pero sa mga gulay medyo matagal-tagal siya mga kasembreros. Pero nga no, hindi tayo makapagtatanim ng bago, hindi tayo makapag-produce ng bago, hindi tayo magiging bagong creation kapag walang papatayin. Kagaya ng isang binhi ng mais for example, no, kailangan matuyo talaga yan, kailangan mamatay muna yan mga kasembreros, so that ang buto na naman yan ang itatanim. So parang ganun din tayo. When we accept Christ, yung ating dating pagkatao ay kasi dati parang pag wala pang Kristo sa life mo, palamura ka. Pag wala pang Kristo dati sa buhay mo ay palabisyo ka. Pag wala pang Kristo sa life mo ay wala kang panahon sa Biblia. Ngayon hinahanap-hanap mo na because you are in love sa Panginoon, you are in love with the Word of God, kasi nga grabe ang Kanyang pag-ibig sa atin. Ikaw ba naman, ibigay mo ang kaisa-isang anak mo para sa isang katauhan na hindi na deserving, o parang wala nang worth, no? Wala nang halaga, yung isang tanso, yung isang kalawangin na bagay mga kasamaras, di ba? Parang yung worth niyan sa junk shop, parang
parang parang mas okay na lang sa hiningi, no? Parang ganun mga kasembreros. So dati na 500,000 ang presyo, ngayon naging 1,000 na lang. So parang ganun ang naging halaga ng tao nung naging punong-puno na tayo ng kasalanan, nung hindi pa dumating si Jesus Christ mga kasembreros, na para tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So ganun katindi ang pag-ibig ng Diyos na dapat na-realize natin na yung oras nga natin sa araw-araw na 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes nga lang minsan magbabasa ng Biblia, ay kulang yun mga kasembreros to give back sa ating Panginoon and to say na and to show that we love Him also mga kasembreros. Kasi nga unang commandment, love the Lord your God with all your might, soul, and strength, no, in the heart mga kasembreros. At ang pangalawa nga ay love your neighbor as you love yourself. So doon pa lang sa love your all, ibig sabihin lahat, no? Lahat tayo din naman na-fail mga kasembreros, failure tayo din na mahalin mo ang inyong Diyos ng buong kaluluwa, buong kaluluwa, lakas, isipan at puso. So doon pa lang sa litang buong lakas, buong puso, no? So doon pa lang ay failure na tayo, yung marka natin ay bagsak mga kasembreros. Still, ang Diyos natin ay minahal tayo at minamahal tayo mga kasembreros. Tayo lang po ang inaantay na mag-share ng panahon, kasi hindi naman po pwedeng parang robot tayo na pagsabing opo din tayo. Pagsabing tayo rin tayo. O kilos, o yun ka. So hindi naman tayo robot mga kasembreros na kasi ginawa nga tayo ng Panginoon na merong free will. Merong freedom of choice mga kasembreros. Pero yun nga, may consequences or may rewards sa huli mga kasembreros ng ating mga choices at ginagawa sa buhay. So kasi part yun ng kanyang proof na mahal tayo ng Diyos, na hindi tayo pinipilit. Kasi ay isang tao, pag pinipilit mo na mahalin ka, ay hindi na yung true love, na hindi yung tunay na pagmamahal mga kasembreros. Ganon din sa tao. Kasi di ba pag ang tao, pag ang jowa mo, for example, o gusto mo angkin ng isang babae o isang lalaki, tapos pinipilit mo lang, parang sinasakal mo na lang, so wala silang kalayaan and so on. So hindi yung tunay na pagmamahal, hindi yung tunay na pag-ibig. And so much more mga kasembreros, no, way beyond ang ating Panginoon na mahal po tayo. So hindi tayo pinipilit ng Panginoon. It's up to us, no? Kung kaya we're sharing the truth in love. I am sharing the truth in love and humility mga kasembreros, at hindi ko po pinapwersa ang bawat isa na magmakikigan. Pag hindi ka nakinig dyan, i-kick out kita sa channel natin. So hindi po ganun mga kasembreros, no? Ang tunay na pagmamahal ay hindi pinapwersa at hindi pinipilit. Alright? So pero ang topic po talaga natin ay bagong tayo. Bagong ikaw, bagong ako mga kasembreros. Alright, so ayun lang po sa ating Word of God, ha. Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at pagiging bagong tayo, no, newness mga kasembreros. New you, new us. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.